nag-guarantee high return. O sige, may 20% ka after 1 month guaranteed. So gagawin nila, for example, nag-join ka, after a month, ibibigay talaga nila yung 20%. So etong person who will receive it, sasabihin nila, uy, totoo nga, binabalik nga yung 20%. Gagawin niya, sasabihin niya sa maraming friends niya. And then, siya din, mas magiging greedy siya. Oh, malit lang yung linagay ko 10,000. What if ibenta ko yung kotse o yung lupa? Kasi guaranteed naman, nagbabayad. So, maraming pumapasok. So, what happens, dahil lumalaki na yung pool, katulad niya sa mo, Archie, no, yung mga huli, maaring hindi na magpapakita yung owner ng scam nila. You've been mentioning yung Ponzi, which hango siya sa pangalang kay Charles Ponzi, I think. For those who are watching, can you simply explain ano yung Ponzi para at least malaman nila paano ba tinatakbo yung pera? If you want to add sa Ponzi. Para alam ko, para ma-consider as Ponzi isang project, there are I think 4 criteria, 4 to 5 criteria na pagpasok yung project na yun sa 4 na criteria, 5 or 5 criteria yun, considered as Ponzi siya. Pero ang pinaka-basic summary or term for Ponzi is yung nakukuha mo pera ay galing sa mga new investors. Parang ganun lang din naman yung pinaka-basic summary ng Ponzi, no? Kumbaga, paunahan, no? Kaya nga sinasabi sa mga ganitong klaseng Ponzi project is kailangan mauna ka. Kasi nga, pag nauna ka, ikaw yung pinakamalaking kikitain. Kasi, una ka ikaw, bago pa lang yung project na doon ka na. So, papasok yung mga bago investors, ikaw, nag-aantay ka na lang pumalik yung pera mo, pero, kailangan mo talangin sarili mo, saan mo ba nakukuha yung pera na yun? So, yung nakukuha mong pera na yun, ay galing lang sa mga taong kakapasok lang sa project na yun, or dun sa investment scheme na yun. So, yun usually, basic na one of the few criteria ng isang makukonsider mo as isang Ponzi. Another thing is yun, high returns, guaranteed high returns, malaki yung binibigay sa inyong profit or percentage na yield na very unsustainable, very hindi makatotohanan kung i-compare mo siya sa stocks. Yun yung another criteria for Ponzi. There are few pa I think there are few more criteria na hindi ko masyado maalala. Pero yun those two ang pinaka-importante. Kasi yung dalawa pa lang yun, na-check mark mo na, most likely, malaki chance na Ponzi yung isang project. Yan. So, ayun. Yeah, pag ganun, takbo ka na kung meron yung dalawa. Takbo ka na. I-scene zone mo na kung sinong nangungulit sa'yo. Pero idadagdag ko lang, maganda yung shinare ni Archie Yung etong si Ponzi, yung nangyari din, as I remember lang, for example, nag-guarantee high return. O sige, may 20% ka after 1 month guaranteed. So gagawin nila, for example, nag-join ka, after a month, ibibigay talaga nila yung 20%. So etong person who will receive it, sasabihin nila, uy, totoo nga, binabalik nga yung 20%. Gagawin niya, sasabihin niya sa maraming friends niya. And then, siya din, mas magiging greedy siya. Oh, malit lang yung linagay ko 10,000. What if ibenta ko yung kotse o yung lupa? Kasi guaranteed naman, nagbabayad. So, maraming pumapasok. So, what happens, dahil lumalaki na yung pool, katulad niya sa mo, Archie, no, yung mga huli, maaring hindi na magpapakita yung owner ng scam na yan. Kasi, syempre, kailangan mo magpa-entice ng mga tao Kailangan mo magbalik ng tao. And like what you've said, yung pinambabayad na sa una ay galing rin sa mga taong pumapasok. It's not really coming from a legitimate business or profit so that they can pay. Yun yung nangyayari sa Ponzi. And minsan nagiging convincing talaga kasi totoo, nagbibigay sila sa una. Nagbibigay sa pera. Yung mahirap, pagka lumaki na yung pool, naging greedy na yung mga tao, wala na. Hindi mo na mahanap yung yung nag-message sa'yo. So thank you, RG, for sharing that. Ayun. So with that said, again, it's good that while we have itong mga channels na to, StockSmart and even yung kay Archie, it's really important to do their own diligence. When in doubt, wag na lang. Kasi hard-earned money nila yun And yung maganda is to really study it. And speaking of, Archie, kasi, di ba,
sabi mo, 7-8 years ka na, you've seen the highs and lows, the dumps sa crypto, yung swings. Do you think and still believe that crypto is still the future? Or is it something na hindi naman and you just buy low, sell high with the ranges ng mga presyo? There are still may mga bad actors, may mga good actors din sa crypto. I would say na it's gonna move forward regardless, no? Kahit maraming mga bad actors, it's gonna move forward pa rin. I don't think mawawala yung crypto. I don't even think na mawawala yung Bitcoin. Forever na dyan yung Bitcoin, no? Kahit sabihin mo pang may ibang anti-Bitcoin na sinasabi Ponzi, hindi mawawala. Kasi meron talagang taong bibili ng Bitcoin pag bumagsak yung presyo. Hindi na mawawala yun. So, sorry, yung question, parang napalayo data ako sa question mo. Hindi, yung in terms of, kasi you've gone through multiple cycles ng halving, yung ups and lows. Siyempre, to some, it can be discouraging. Pero to some, it can still be promising. Kumbaga ikaw, based sa perception mo sa crypto, sa Bitcoin, do you still believe na it is something legit in the future? Or when I say legit, it's something that would be bigger in the future. Kumbaga, worth it yung pag-hold. Ganon. 100%. Yan, I don't think mawawala nga yung crypto, no? So, 100% hindi mawawala yung crypto. That's something na I'm confident, no? Hindi mawawala yung crypto. Probably, mga coins na binili mo, mawawala. That's why kailangan mo talaga tignan mabuti kung yung mga projects na gusto mong i-invest. Kasi, nakita kong trend is, yung mga sikat noong 2017, wala na ngayon. Yung sikat noong mga 2020, wala na rin ngayon. So, most likely, kung naman yung nakikita mo ngayon, maybe in the next 3-4 years, mawawala na rin yun. So, if meron kang balak to hold talaga for next 10-15 years, I'd suggest to buy projects na inception pa lang ng crypto, nandyan pa rin. At least doon, mas confident ka na in the next 15-20 years, nandyan pa rin sila. Unlike yung mga ibang coins na ngayon nga, hindi tumatagal, no? Namamatay. So, nagmumukhang bad investment yun sa inyo. But, overall, no, there's still more upside to see in crypto. Yun ang masasabi ko. Right. And, like ako, I'm also bullish in a sense na marami lang mga fluctuations. Pero we are still somehow in an infancy sa Bitcoin kasi 2009 pa lang naman siya talaga nagsimula and matagal pa. Marami pang pwede maging development. Pero ikaw, like, saan ka